Isang umaga sa Maynila, hindi ang sikat ng araw ang bumati sa lahat, kundi ang kulimlim na langit na nagbabadayang muli na namang bubuhos ang walang katapusang ulan. Ang hangin ay malakit at mabigat, dumadampi sa bawat siwang ng bintanangang apat na palapak na bahay sa isang masikip na iskinita sa Sampaloc. Dahil dito, maririnig ang mahinang kalampak ng salamin. At ang ambon na parang hamok ay bumabalot sa mga lumang yero na nagbibigay ngang kulay abong tingkat sa lahat mula sa hangin hanggang sa puso nga tao. Nakatayo si Maria sa tabing kalan, maputla ang kanyang muha habang tahimik na pinagmamasdan ang kumukulong adobo. Ang amoy toyo, suka, at paminta ay kumakalat sa maliit na kusina, kumakapit sa kanyang buhok at damit. Maliit lang ang kusina, pero kailangan niyang lutuan ang 7 tao. Ang kanyang biyenang lalaki at babay, ang kanyang bayaw at hipag, ang asawang ang hipag niya, at siyempre, ang sarili niyang asawa na si Paulo. Ano ba yung pagluluto mo? Bakit parang nasusunok na yung adobo mo? Ilang buwan ka pa lang dito bilang manugang? Ang tamat-tamat mo na? Pati simpleng pagkain? Hindi mo pa maayos? Ang matinis na boses ni Aling Nelia, ang kanyang biyenan, ay umaling-aungaw mula sa ikalawang palapak, kasintalim ng malami na hangin na humahampas sa kanyang batok. Kinagat ni Maria ang kanyang labi, hininaan ang apoy, at marahang sumagot, "Pasensya na po." "Nay, sabay ko po kasing inaasikaso yung sinaing." "Hingi ka ng hingi ng pasensya, pero ang lampa mo pa rin. Mamaya, pag-uwi ni Paulo at magreklamo yan sa pagkain, huwag mo akong sisisihin kung bakit hindi kita tinuruan." Patuloy na sigaw ni Aling Nelia. Hindi na umimik si Maria. Yumuko na lamang siya at bumalik sa pag-aasikaso, nanginginig ang mga kamay habang isinasalin ang sinigang sa mangkok. Sa ikatlong palapa, si Mang Lito, ang asawa ni Aling Nelia at biyenan ni Maria ay tahimik na naksasalin ng kape. Nakaupo siya sa tabing bintana, nakatingin sa kabilang bubungan na punong lumot. Sa bahay na ito, siya lang ang hindi sumisigaw sa kanya, pero hindi rin naman siya ipinagtatanggol. Ang kanyang pananahimik ay mahirap basahin. At ang asawa niyang si Paulo, isang kawani ng gobyerno. Mabait at hindi palasalita. Ngunit ang kabaitan niya ay hindi nangangahulugang may pakialam siya. Pinakasalan niya si Maria dahil sa kagustuhan ng kanilang mapamilya. Ilang linggo matapos ang kasal, makahiwalay na silang tulog. Sabi niya, pagod siya. Maraming trabaho. Hanggang sa tuluyan na niyang hindi ginalaw ang kanyang bagong asawa. May iba namang mahal si Maria nun, ngunit dahil sa isang malaking dagok sa kanyang pamilya, sumuko na lang siya at pumayak magpakasal kay Paulo. Sabi kasing nanay niya, mas maganda ang buhay kung mapapangasawa niya ang isang taong may stabilidad at may sariling bahay sa Maynila. Hindi niya inasahan na ang paghihirap sa pagsasama nila ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa lamig. Ang lamig sa mga mata ang kanyang biyenan na laging nakatingin sa kanya na parang isa siyang palamunin. Ang lamig mula sa asawang kasama niya sa kwarto pero parang estranghero. At ang lamig mula sa sarili niyang puso na unti-unting namamatay dahil sa kawalan ngang pagmamahal. Hindi niya alam kung saan siya nakamali. Hindi siya nagloko, hindi maluho, at hindi sumasagot. Ang alam lang niya ay gumising tuwing alas 5 umaga habang madilim pa ang palengkeng balik-balik. Dala-dala ang bayong para bumiling gulay. Pag-uwi ay maghugas ng plato, magpupunas ng hagdan, at magluluto ng 3 beses sa isang araw. Ang biyenan niya, kumakain ng nakakunot ang ang asawa niya, kumakain habang nakatutok sa cellphone. Ang hipak niya, ngingisi-ngisi lang. Tanging isang tao lang ang paminsan-minsan ay nag-abot sa kanya ng isang basong tubig at tumitingin sa kanya ng may higit na lambing kaysa sa iba. Ang taong iyon ay ang kanyang biyenan, si Mang Lito. Isang tahimik at misteryosong lalaki na siyang magiging dahilan upang malihis ang landas ng kanyang buhay, isang direksyon na hindi inaasahan ng lahat, isang landas na akala niya ay sa mga bawal at madidilim na kuwento lang nangyayari. At pagkatapos ng isang gabi,
doon nagsimula ang lahat. Habang papalapit ang katapusan ngang tag-ulan sa Maynila, lalong nagiging kulimlim ang panahon. Ang malamig na hangin ay sumisingit sa mga siwang ng pader. Tumatagos hanggang sa dibdib na parabang nagtatanong, gaano pa karaming init ang natitira sa iyo para kayanin ang buhay na ito? Hindi na mabilang ni Maria kung ilang beses niyang tinanong ang sarili. Kung hindi niya pinakasalan si Paolo, ano na kaya siya ngayon? Hindi niya akalay na ang buhay may asawa ay ganito kasikip at kalungkot. Ang 4 na palapak na bahay ay nasa dulo ng isang iskinita. Bagamat sapat ang mga kwarto at kumpleto sa gamit, wala ni isang sulok na mainit para sa kanya. Bawat palapak ay parang ibang mundo, at ang mundo niya bilang bagong manugang ay nasa ilalim ng lahat ng pagpuna, paninisi, at pagwawalang bahala. Ang biyenan niyang si Aling Nelia ay isang tipikal na matandang taga-Maynila metikuloso at konserbatibo. Lagi niyang sinasabi na ang dangal ng isang babae ay nasa pagtitis, pero siya mismo ay hindi kailanman nagtiis pagdating kay Maria. Mabasak lang ang gilid ng plato, sisigawan na siya. Malate lang sa pagsampayng damit, sisisihin na siya. Kapag matabang ang ulam, sisigaw ito. Kung magluto ka, parang tubig lang. Baka pati anak mo maging matabang din. Inakala ni Maria na makukuha niya ang loop nito, pero bawat maliit niyang pagsisikap ay binabaliwala lang. Ang asawa niyang si Paolo ay hindi kailanman ipinagtanggol siya. Tahimik lang itong kumakain, at minsan pa itatango pa kapag pinapagalitan siyang nanay nito. Para kay Paolo, si Maria ay parang isang karagdagan lang sa isang kontratang binuong kanilang nga pamilya. Minsan, nilaknat si Maria ng sobra. Nakahiga lang siya sa kuwarto, nag-apoy ang katawan at tuyo ang ngalabi. Walang nagtanong. Si Paolo, nasa trabaho. Nasa bahay ang biyenan niya pero hindi man lang nagsalita. Pagsapit ng gabi, nang bumaba siya para magluto habang pasuray-suray, saka lang nagsalita si Aling Nelia, may sakit ka na nga. Hindi mo pa magawang ingatan ang kahihiyan ng pamilyang ito. Napatawa si Maria. Isang tawang mas tuyo pa sa lalamunan niyang nag-apoy. Hindi ito sinabi ni Maria sa kanyang mga magulang. Sa probinsya, iniisip nilang napakaswerte niya dahil nakapag-asawa siya sa isang pamilyang nakakaangat sa Maynila. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito kaya pinili niyang manahimik at magtiis araw-araw. Ang tanging tao sa bahay na iyon na minsan ay marahang nakpatungang may, sa kanyang balikat ay ang kanyang biyenan, si Mang Lito. Hindi ito pag-alo, kundi isang simpleng pakpatong lang ng kamay matapos siyang ipahiya ni Aling Nelia sa harap ng lahat. Walang sinabi si Mang Lito, nakatayo lang sa likod niya, ang kamay ay marahang nakapatong sa balikat niya. Ang pakiramdam na iyon para kay Maria ay parang may sumalo, samgabinti niyang bibigay na. Si Mang Lito ay hindi pala salita at sarado ang mundo. Dati siyang technical officer na maagang nagretiro dahil sa kalusugan. Maghapon siyang nag-alaga ng halaman, nagbabasa ng diaryo, umiinom ng kape, at nakikinig sa radyo. Walang smartphone, walang Facebook, pero mayroon siyang paraan para iparamdam sa iba na nakikita niya sila. Hindi maintindihan ni Maria kung bakit sa tuwing umiyak siya ng palihim sa kusina, pakangat ng ulo niya ay madalas niyang nakikita si Mang Lito na nakatingin mula sa ikalawang palapak. Ang tingin nito ay hindi mahalay o puno ng awa, kundi isang kakaibang pag-aalala. Naisip niya, marahil ay naawa ito sa kanya, ang nag-isang manugang sa bahay, na walang pumapansin. Marahil ay nakikita niya kay Maria ang dating asawa niyang si Aling Nelia, isang babaeng dating matiisin, pero naging malupit sa paglipas ng panahon. O marahil, matagal na rin siyang malungkot. At sa masikip na bahay na ito, 2 taong malungkot ay minsan nakakakilala sa isang tingin pa lang, bago pa man nila malaman na ito ay mapanganib. Nagsimula ang ulan ng maalas 3 ng hapon sa Maynila. Walang tigil, mahina pero tuloy-tuloy, parang isang lungkot na walang pangalan. Habang nagpupunas ng sahig si Maria sa ikalawang palapag, nadulas siya dahil sa tubig ulan na pumasok mula sa bintanang hindi naisara ng maayos. Nawalan siya ng balansa at bumagsak,
malakas na tumama ang likod sa malamig na baldosa. Ang ingay ay narinig ni Mang Lito na nasa ikatlong palapag kaya nagmamadali itong bumaba. Nakita niyang nakahandusay si Maria, yakap-yakap ang baywang, nakangiwi ang mukha at namumula ang nga mata. Ayos ka lang? Tanong niya, mababa at nag-alala ang boses. Umiling si Maria pero nakakagat ang labi. Sobrang sakit. May pasa ang kanyang binti at gasgas ang kamay. Pero hindi niya alam kung bakit tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lamig sa kanyang puso na sa wakas ay nakahanap ng paraan para lumabas. Pasensya na po, hindi po ako nag-iingat. Pabulong niyang sabi. Walang sinabi si Mang Lito. Dahan-dahan siyang yumuko para tulungan siyang tumayo. Nagdikit ang kanilang makamay, isang kamay na magaspang at kalyado, pero may kakaibang init. Hindi inakala ni Maria na ganun pakalakas si Mang Lito. Kahit mahigit 60 na, tuwid pa rin ang kanyang likod at matatak ang balikat. Nang ihatid siya nito sa sala, kumuha ito ang malinis na tuwalya at marahang pinunasan ang dugo mula sa kanyang kamay. Walang salita, dahan-dahan lang, na naging dahilan para makaramdam ngang bara si Maria sa kanyang lalamunan. Nakita po ba tayo ni Inay? Mahinang tanong ni Maria. Hindi. Sagot nito. Hindi pa rin nakatingin sa kanya. At kahit makita niya, hindi rin naman siguro magtatanong. Ang sinabing iyon ni Mang Lito ay nakpangiti sa kanya ng malungkot. Pag-angat ng tingin niya, nahuli niya ang mamata nito na nakatitig sa kanya. Sa sandaling iyon, sa gitna ngang pakpatak ng ulan sa labas, sa madilim na liwanag ng hapong walang araw, para silang nasa isang espasyong hiwalay sa mundo. At bigla, iniabot ni Mang Lito ang kamay hindi para hawakan ang kamay niya, kundi para marahang hilahin siya palapit. Isang yakap na hindi matagal, hindi mahigpit, pero sapat na para matigilan si Maria. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ngang 6 na buwan mula nang ikasal siya na may yumakap sa kanya ng toto hindi pilit. Hindi dahil sa responsibilidad, hindi dahil sa obligasyon, kundi isang yakap na para bang may nagsasabing, wala kang kasalanan, nalulungkot ka, at alam ko. Ngunit ang yakap ding iyon, nang kumalas, ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa kanyang puso. Tila may napagtanto si Mang Lito. Umatras siya, ang tingin ay nagbago mula sa pagiging malambing tungo sa pag-aalala. Pasensya na, naisip ko lang na kailangan mong karamay. Yumuko si Maria at hindi sumagot. Bumibilis ang tibok ng puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla. Hindi niya inakala na gagawin iyon ng kanyang biyenan. Hindi niya inakala na ang pakiramdam na iyon, mula sa isang lalaking mas matanda pa sa kanyang ama, ay magbibigay sa kanya ng ganitong kapanatagan. Nang gabing iyon, umulan pa rin. Hindi umuwi si Paolo para maghapunan. Nag-text na may meeting daw. Ang biyenan naman niya ay sumigaw lang na. Tamad! Bago pumasok sa kwarto at isinara ng malakas ang pinto. Tahimik ang bahay. Nakahiga siya sa kama at naaalala ang yakap na iyon. Simple lang iyon, pero iyon ang unang pagdampi ang dalawang kaluluwang malungkot at iyon din ang unang lamat sa pader ngang moralidad. Isang lamat na sa hinaharap ay hindi na matatakpan pa ang sinuman. Nang sumunod na Sabado, mayroong babang luksa sa pamilya ngang nanay ngang kanyang biyenan. Ginising siya ni Aling Nelianga, 4:00 ngang umaga para mahanda ngang makain. Tahimik siyang nahugas ang gulay, naksaing, at nagbalot ng suman. Bago magtanghalian, sama-samang pumunta ang buong pamilya sa bahay ng lola niya sa Bulacan. Mahaba ang biyahe, maulan, malamig, at nakakapagod. Maraming tao sa lamay, puro matatanda ang kamag-anak ng asawa niya, mangga, prangka at magaslaw magbiro. Abala si Aling Nelia sa mabisita, si Paolo naman ay nakatutok sa cellphone. Siya naman ay paikot-ikot, nagsasalin ng kape, naglilikpit ng plato, at tumatanggap ng gabirong tulat ng, ang ganda naman ng bagong manugang, kailan niyo kami bibigyan ng apo? Na masakit pakinggan. Pagsapit ng hapon, nang paunti na ang bisita, hindi pa rin nalilikpit ang inuman,
Nagpatuloy sa pag-inom ang ilang malalaki kasama si Mang Lito. Hindi malaman kung sino ang nakalok, pero pag-uwi nila, pasuray-suray na si Mang Lito at pulang-pula ang mukha. Masamang tiningnan siya ni Aling Nelia. Ang tanda mo na, hindi mo pa rin alam ingatan ang sarili mo, sabi nito bago nang umalis. Dahil abala si Paolo sa paghahatid sa nanay niya at sa hipak niya, napilitan si Maria na sumabay sa kanyang biyenan sa isang taksi. Sa buong biyahe, tahimik lang si Mang Lito, nakasandal ang ulo sa bintana, nakapikit. Katabi niya si Maria, pagod na pagod, masakit ang ulo at gulong-gulo ang isip. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang pinto para kay Mang Lito at inalalayan ito papasok sa kwarto. Inihiga niya ito sa kama. May ibinulong ito bago tuluyang nakatulog. Umakyat si Maria sa kanyang kwarto, uminom ng gamot sa trangkaso, naligo sandali, at humiga na sa kama. Mga hating gabi, nagising siya, madilim ang kwarto. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may mabigat na nakadagan sa kanya. Sa pagitan ng tulog at gising, nakarinig siya ng mabilis na pahinga. Naramdaman niya ang isang magaspang na kamay ng lalaki na gumagapang sa kanyang balikat, at pababa. Sinubukan niyang itulak ito, pero hindi niya may galaw ang kanyang braso. Tama na, pabulong niyang sabi, pero ang boses niya ay nawala sa kanyang lalamunan. Hindi nagsalita ang anino. Ang amoy ng alak ay matapang. Isang malabong takot ang bumalot sa kanya, hinihila siya pababa sa kadiliman sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Hindi niya matandaan ng malinaw kung ano ang nangyari. Ang alam lang niya, pagkagising niya, sa umaga. Gusot ang kumot, nakataas ang kanyang pantulok, at sa kaliwang braso niya ay may pasahugis ng magadaliringang isang matanda. Napabangon siya, kumakabog ang dibdib. Hindi umuwi ang asawa niyang si Paolo kagabi. Natatandaan niyang nag-text ito ngang alas 11 na sa opisina na matutulog dahil maaga ang meeting. Kung gayon, sino? Masakit pa rin ang pasa, at parang buong katawan niya ay nananakit. Lumabas ang kwarto si Maria, nang hihina ang tuhod. Sa ibaba, bahagyang nakabukas ang pinto ang kwarto ni Mang Lito. Dahan-dahan niya itong itinulak. Tulog pa ito, nakatalikot, at nakakumot. Pero ang damit nitong suot kahapon ay nakasampay sa isang silya. Kinagat niya ang kanyang labi, nanginginig ang kamay na hinawakan ang damit. Amoy alak, amoy pawis, at may isang mahabang hiblang ng buhok na kulay itim ang buhok niya na nakakapit sa kuwelyo. Natigilan siya. Matagal bago siya nakahinga muli, isang buntong hiningangang kawalan kang pag-asa. Hindi niya kayang isipin pa. Hindi niya kayang pangalanan ang nangyari. Ang lalaki bang iyon, ang kanyang biyenan, ang taong nakabot sa kanya ng tubig, nakpatong ng kamay sa balikat niya sa mga panahong hiyang-hiya siya. Ang taong yumakap sa kanya na parang isang ama siya ba? Ang lumabag sa huling hangganan? O baka nakakamali lang siya? Baka nababaliw na siya? Pero totoo ang pasa sa braso niya. Totoo ang sakit sa kanyang puson. Totoo ang hiblang ang buhok. At ang kaguluhan sa kanyang puso ay mas totoo kaysa dati. Mula ng gabing iyon, tila bumagal ang lahat sa bahay, naging malakit at nakakasakal. Umulan pa rin, madilim pa rin ang Maynila. Pero sa puso ni Maria, may isang malaking bagyo na umikot, isang pakiramdam ng takot, galit, at pag-alinlangan. Si Mang Lito, ang taong inakala niyang tanging sandalan sa bahay na iyon, ay naging estranghero na hindi na niya makilala. Hindi na siya nito tinitingnan, walang sulyap, walang tanong, walang bati. Sa tuwing makakasalubong sila, nakayuko ito at nakmamadaling lumakat, na parabang takot na magtama ang kanilang nga mata. Kabaliktaran itong pagiging kalmado at maalaga na ipinakita niya nun. Napansin ni Maria na nilalo na nito ang pintong kanyang kuwarto tuwing gabi, isang bagay na bihirang gawin nito dati. Hindi na ito lumalabas para magdilig ng halaman sa umaga. Sa halip, nakakulong lang ito sa ikatlong palapag, maghapong nakabukas ang radyo. Minsan, nakatutok sa isang programa tungkol sa batas, nakikinig sa mga kwento ng krimen at karma. Isang tanghali, habang kumakain, nagreklamo si Aling Nelia. Ano bang nangyayari sa'yo?
Bakit parang wala ka sa sarili? Lahat kami dito mababaliw na sa pagmumukha mong malungkot. Kumuha lang ngulay si Mang Lito at dahan-dahang ngumuya, hindi nagsalita. Si Paulo naman, nakatutok pa rin sa cellphone. Ang hipak ni Maria, abala sa pakikipag-chat sa nobyo. Walang nakapansin sa mamata ni Maria na nakatiti sa nangingini na makamay ni Mang Lito. Ang makamay na iyon ang napunas ang dugo sa kanyang kamay nun. At posibleng ang makamay ding iyon ang dumampi sa kanya sa dilim ng gabing iyon. Wala siyang ebidensya. Walang maniniwala kung magkukuwento siya. Ang biyenan niya ay tiyak na sisigawan siya. Ang landi mo para pagbintangan pa ang biyenan mo, ano? Si Paulo naman, balewala lang sa kanya ang lahat. At si Mang Lito, sa sobrang pananahimik nito, pakiramdam ni Maria ay siya na ang nababali. Isang umaga, pagkatapos magsampay ni Maria sa rooftop, pagbaba niya ng hagdan, naabutan niya si Mang Lito na nakatayo sa isang sulok sa ikatlong palapa. Hindi ito nagsalita, at hindi rin siya. Ilang baitang lang ang pagitan nila, pero ang distansya ay parang libu-libong milya. Kakaiba ang tingin nito sa kanya, hindi na malambing, pero hindi rin malamig. Ito ay tingin ng kahihiyan ng isang taong nakasala at alam na hindi na maitatama pa kaya pinipiling magtago sa likod ng mamata. Akmang lalakpasan na siya ni Maria nang magsalita ito, mahina at garalgal ang boses. Noong gabing iyon, may natatandaan ka ba? Natigilan si Maria. Ang tanong na iyon ay parang isang punyal na tumusok sa sugat na pilit niyang binabalewala. Humarap siya at tinitigan ito sa mata, pero hindi siya nagsalita, isang pananahimik na nagsasabing o. At nakita niyang yumuko ito, bumaksak ang nga balikat. Tumalikot ito at tahimik na bumalik sa kanyang kwarto. Ang paksara NJ pinto ay may tunog na tudyo at malutong. Nang gabing iyon, nag-search siya sa Google. Manugang ginahasang biyenan. Ang resulta ay puno nga masasakit na balita. May mga namatay, may nabaliw, may pinilit magpalaglag, siniraan, at pinalayas. At karamihan ay pinadudahan, sigurado, inakit niya yun. Matanda na yung 60, sino pa ang gaganahan doon? Naramdaman ni Maria ang bara sa kanyang lalamunan, sumasakit ang puso niya. Hindi siya sigurado kung ano talaga ang nangyari, pero naaalala niya ang pakiramdam, ang sakit sa ilalim ng balat, ang pasa, ang amoy ng alak, at ang pag-iwas ng tingin ni Mang Lito. Hindi maaring nakataon lang ang lahat. Nagsimulang makaramdam ngang kakaiba si Maria 3 linggo matapos ang gabing iyon. Madalas siyang nasusuka tuwing umaga, nahihilo sa amoy ng mantika at parang laging may sinat. Noong una, inakala niyang dahil lang sa pabago-bagong panahon, pero bigla siyang kinabahan nang mapansin niyang 10 araw nang huli ang kanyang regla. Nagbilang siya. Ang huling regla niya ay nung simulang buwan at ngayon ay katapusan na. Mula nang ikasal sila, halos hindi na siya ginalaw ni Paulo. Makasama sila sa kwarto, pero ang kanilang kama ay parang dalawang malamig na bangko. Minsan, nakahiga siyang nakatalikot at ramdam na ramdam niya ang kawalan sa kanyang likod, walang kamay, walang hiningang malapit. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito minsan, pero ang sagot lang ay isang maikling, "Pagod ako." Hindi niya kailanman niloko ang asawa niya. Pero ang gabing iyon na punong ulan, alak at dilim ang nagpabago sa lahat. Patagong lumabas si Maria papunta sa botika. Sa kanto habang madilim pa, nakayuko at nakatakip ang mukha ng face mask. Pabulong siyang nagsabi sa tindera, "Pabili po ang isang pregnancy test." Pag-uwi, nanginginig ang nga kamay niya. Pumasok siya sa banyo at nilok ang pinto. Pinatakan niyang ihi ang test. Inilagay sa lababo at ipinikit ang mamata. Nakbilang siya. Pakmulat niya. 2 linya. Malinaw na malinaw, parang isang kulok sa langit na walang ulap. Napopo siya sa malamig na sahig, nanigas ang bibig, walang masabi. Ang kanyang tiyan, kung saan may isang buhay na nabubuo, ay parang isang malalim na hukay na humihigop ngang lahat ng kanyang hininga. Hindi siya makapaniwala, hindi makayak, at hindi makapag-isip.
Isang katotohanan lang ang malinaw. Hindi maaring anak ng asawa niya ito. At ang tanging lalaking nakalapit sa kanya, sa literal at makasagisak na paraan, ay si Mang Lito. Sakto namang sumiga, si Aling Nelia mula sa labas. Anong ginagawa mo diyan sa banyo? Ang tagal mo, baka may sakit ka na? Kung may sakit ka, umuwi ka sa probinsya nyo, huwag mong hawaan ang buong bahay. Mabilis niyang itinago ang pregnancy test sa manggas eng damit, binuksan ang gripo, at nakunwaring naghihilamos. Nanginginig siyang lumabas. Tiningnan siya ni Aling Nelia ng masama. Tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang ginahasa. Natigilan si Maria sa sinabi nito. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang laman. Kung alam lang nito na ang birong iyon ay dumudurok sa kanyang puso, masasabi pa kaya niya iyon? Bumalik si Maria sa kwarto, isinara ang pinto, at nakulong na parang isang batang nawawala. Tumingala siya sa kisame, at sa isip niya ay daan-daang tanong. Anong gagawin ko? Ipalaklak ko ba? Kung itutuloy ko, sino ang maniniwala? Sino ang maniniwalang ginahasa siyang kanyang biyenan? Sino ang maniniwalang hindi siya ang nangakit? Ang hangin na dumadaan sa siwangang bintana ay malami. Pero hindi kasing laming ang isiping dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang dugo ng isang taong tinatawag niyang Itay. 3 araw matapos malaman na buntis siya, wala pa ring masabi si Maria. Itinago niya ang pregnancy test sa isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang aparador. Sa tuwing nakikita niya ito, parang may isang malaking bato na ipinapasok sa kanyang dibdib. Nandun lang iyon, hindi gumagalaw, pero ginugulo ang lahat ng kanyang isip. Naisip niyang ipalaglak ito hindi dahil sa galit sa sanggol, kundi dahil wala siyang lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Sa lipunang ito, mahirap na ang maging single mother. Mas lalo pang mahirap kung ang anak mo ay sa ibang lalaki. Pero para kay Maria, ang batang dinadala niya ay bungangang isang madilim na gabi, dugongang isang taong tinawag niyang ama. Wala siyang galit, wala ring pagmamahal. Ang nararamdaman niya lang ay kahihiyan. Nang gabing iyon, naksinungaling siya sa kanyang biyenan na makikipagkita siya sa isang kaibigan. Anong oras na? Makikipagkita ka pa? Umuwi ka ng maaga. Kung hindi, ilalok ko ang pinto. Sabi ni Aling Nelia. Tumango lang siya, kinuha ang bag, at umalis. Mabilis dumilim sa Maynila. Alas 6 pa lang pero sobrang gigiling na. Sumakay siya ng bus papunta sa isang pribadong klinika sa Maynila, isang lugar na nahanap niya online, ligtas na pagpapalaglag, walang maraming tanong. Nakaupo siya sa waiting area, katabi ang ilang makabataang babae na nakatakip din ang mukha, balisa ang mga mata. Ganoon din siya. Pinaglalaruan ang laylayan ng damit, nakatingin sa kisame, nangingilit ang luha. Sa isip niya, tama ba itong ginagawa ko? Nang tawagin na siya, tinanong ang doktor, ilang linggo na? 8 linggo na po. Sagot niya, hindi makatingin. In-ultrasound siya. Sa malabong screen, may isang maliit na bilok na tumitibok parang isang mahinang katok sa kanyang puso. Malinaw na ang tibok ng puso, malusog. Kung gusto mong ituloy, kailangan mong pumirma sa kasunduan. Sigurado ka ba? Tumahimik si Maria, tapos tumango, ibinigay sa kanya ang papeles. Hawak niya ang ballpen, pero nang ididikit na niya ito sa papel, may sinabi ang doktor. Malusok ang bata, sa edad mong yan, kapag ipinalaglak mo to, hindi na sigurado kung makakaanak ka pa ulit. Natigilan ang kanyang kamay. Tumingin siya sa screen kung saan tumitibok pa rin ang pusong sanggol. 1, 2, 3. Parang isang ritmong tumatawag sa kanya. Bumuhos ang kanyang luha. Tumayo siya, tiniklop ang papeles, at inilapak sa mesa. Tahimik siyang lumabas ngang klinika. Sa labas, umaambon. Sumilong siya sa isang tabi, malamig ang hangin, at sa kabilang kalsada, sa ilalim ng dilaw na ilong poste, may isang lalaking nakatayo, nakasandal sa motor, nakasuot ng lumang jacket at sombrero, nakatingin sa direksyon niya, si Mang Lito. Natigilan siya. Hindi niya alam kung kailan pa ito dumating o kung paano nito nalaman na nandun siya. Ang alam niya lang,
Ang tingin nito ay hindi na umiiwas tulad ng dati. Ito ay tingin ng isang taong alam na narating na niya ang sukdulan ng kanyang pagkakamali. Hindi siya lumingon pabalik, hindi nagsalita. Naglakat lang siya palayo sa kabilang direksyon. Iniwan niya sa likod ang isang batang hindi pa nabubuo pero buhay na, tumitibo at pinili ng kanyang ina na manatili kahit pakatumbas nito ang isang sugat na hindi na kailanman gagaling. Nang gabing iyon, 10:00 na nang makauwi si Maria. Tahimik na ang buwang iskinita. Ang dilaw na ilaw ay tumatama sa basang semento, nakdadala ng lamig hanggang sa buto. Diretso siya sa kuwarto. Hindi binuksan ang ilaw, hindi kumain, hindi nagsalita. Nakulong lang siya sa isang sulok ng kama, yakap ang tiyan. Hindi siya tinawag ngang kanyang biyenan, wala itong pakialam. Hindi pa rin umuwi ang asawa niyang si Paulo. Ang hangin sa loob ngang, bahay ay kasing bigat ngang, kanyang dibdib. Mga hating gabi, nang nagsimulang humuni ang hangin sa siwang ng bintana, may narinig si Maria na mahinang kaluskos sa ilalim ngang kanyang pinto. Napakaliit, parang kalmot ng pusa. Nagpigil siyang hininga, naghintay ng ilang segundo, at dahan-dahang bumaba sa kama. Isang papel na nakatupi ang nasa paanan ng pinto. Pinulot niya ito. Isang manipis na papel, sulat kamay gamit ang asul na balpen sulat ng isang lalaki, maayos pero nanginginig. Anak, patawarin mo ako. Nakamali ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pero nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong sasabihin. Kapag sinabi mo, masisira ang pamilyang ito. Hindi maniniwala ang nanay mo. Magagalit si Paulo. Lahat sila kamumuhian ka. Makasalanan ako, pero nakikiusap ako. Itago mo na lang ito. Patawad. Patawad. Walang pangalan, pero alam ni Maria na hindi na kailangan. Ang paraan ng paksulat ni Mang Lito, ang paktawa sa kanya na anak, ay pareho pa rin. Hinikpitan niya ang hawa sa papel hanggang sa malukot ito. Nanuyo ang kanyang nga mata, hindi siya umiyak. Ang naramdaman niya ay pandidiri. Hindi dahil nakamali ito, kundi dahil pinili nitong magtago. Dinadala na niya ang anak nito. Tumayo siya sa harap ngang klinika. Nanginginig na naghihintay na may dumating at magsabi, pananagutan ko, hindi ako tatakas. Pero ang natanggap niya ay isang manipis na papel, kasinipis ng dignidad nito sa mga sandaling iyon. Naisip niya ang lahat isang yakap na akala niya parang sa isang ama, isang gabing parang bangungot, isang buhay na hindi pa nabubuo, propasan na ang lahat ng sakit, at isang lalaking naglakaslop na galawin siya pero hindi man lang kayang tumingin sa kanyang mamata. Nakaupo si Maria sa harap ng bintana, hawak pa rin ang papel. Ang hangin ng gabi sa Maynila ay tumatagos sa buto. Naalala niya nung bata pa siya, sabing nanay niya, ang mabuting lalaki ay hindi yung nagsasabing matatamis na salita, kundi yung haharap sa'yo kapag umiyak ka. Pero ngayon, tuyo na ang kanyang ngaluha, at ang lalaking nagpadugo sa kanya ay humihingi ng tawad sa pamamagitan ng isang sulat sa ilalim ng pinto parang isang magnanakaw ng damdamin, ng dangal, bago tumakas. Kinabukasan maagang gumising si Maria, gaya ang dati. Nagluto, naglinis, naghugas ang plato. Walang nakakaalam na muntik na niyang ipalaglag ang kanyang anak. Walang nakakaalam kung ano ang natanggap niya sa ilalim ng pinto. Walang nakakaalam na nawalan na naman siyang tiwala sa sangkatauhan. Tanging ang tiyan niyang unti-unting lumalaki ang patunay sa isang katotohanang hindi may tatanggi. Kahit sino pa ang magtago, kahit sino pa ang tumanggi, ang bata ay naririyan, at ito ang magiging bombang sasabo sa pamilyang pilit na pinoprotektahan ni Mang Lito sa pamamagitan ng isang nanginginig na pirasong kapel. Lunes ng umaga, habang naglilikpit ng kusina si Maria, bumaba si Aling Nelia, may dalang basura at nagrereklamo. Sa buong bahay na to, ikaw lang ang walang ginagawa pero wala ka pa ring natatapos ng maayos. Paano ka maglinis ng kusina? Ang kapal ngang sebo. Gusto mo yatang kumain ako ngang mantika imbes na kanin. Yumuko si Maria at pabulong na sumagot, pasensya na po, Nay, lilinisin ko po ulit.
Hindi kailangan ni Aling Nelia ngang pasensa, kailangan niya ngang galit. Para sa kanya, ang pagsigaw sa manugang ay isang kapangyarihan. Pero hindi siya tumigil doon. Nakros siya ang braso at tiningnan si Maria mula ulo hanggang paa. Ang mamatang isang bihasang babae ay nanliit, mapanuri na parang isang kutsilyo. Iba ang itsura mo nitong nakaraang araw, Maria. Natigilan si Maria, hawak pa rin ang basahan, pero basang-basa ng pawis ang likod niya. Po? Anong iba po? Lumapit si Aling Nelia, dahan-dahan ang boses. Maputla ka, laging pagod, nandidiri sa amoy ngang karne, at laging nasusuka sa umaga. Imposibleng trangkaso lang yan na ganyan katagal. Pabulong na sabi ni Maria, sipon lang po siguro. Pinutol siya ni Aling Nelia. Huwag mo akong gawing tanga, dalawa ang anak ko, alam ko, isang mahabang katahimikan, masanang magsalita si Maria nang maunahan siya. Buntis ka no? Nanikip ang dibdib ni Maria. Tumango siya, hindi na may tatago. Ilang segundo lang, ngumisi si Aling Nelia. Sa wakas, nagawa mo rin ang dapat mong gawin. Ang masalitang iyon ay parang isang sampal. Dapat gawin. Ibig sabihin para sa kanya, ang pagbubuntis ay hindi tungkol sa pagmamahalan, kundi isang obligasyon, isang tungkuling magbigay nga, apo sa kanilang angkan. Napalunok si Maria at yumuko. Nabago ang tono ni Aling Nelia. Pero kailangan nating ipa-check up yan. Ilang linggo na. Hindi umimik si Maria. Kumunot ang nung biyenan niya. Sumagot ka. Nga. 8 linggo na po. Nanigas ang muha ni Aling Nelia. 8 linggo? Pero nung nakaraang buwan. 2 linggo sa Cebu si Paulo para sa trabaho. Sigurado ka ba? Hindi nagsalita si Maria. Minsan, ang pananahimik ang pinakamasakit na pag-amin. Tumayo ng tuwid si Aling Nelia. Hindi kumukurap ang mamata. Kanino ka natulog? Tumalikot si Maria para umalis. Kanino ka natulog? Sigaw nito, umaling-awngaw sa buong bahay. Biglang naging magulo ang lahat. May bumaksak na upuan, may mayabak na nagmamadali mula sa itaas. Bumaba si Paulo mula sa kwarto, gulat. Anong nangyayari, ma? Tinuro ni Aling Nelia si Maria. Nanginginig ang boses sa galit. Buntis ang asawa mo, 8 linggo. Samantalang kalahating buwan na yun, nasa Cebu ka, tanungin mo kung sino ang ama. Humarap si Paulo kay Maria, naguguluhan. Walang sinabi si Maria. Sakto namang bumababa rin ng hagdan si Mang Lito, may dalang baso ng tubig. Naktama ang kanilang nga mata ni Maria isang sandali lang at pagkatapos, tahimik siyang tumalikot at umakyat pabalik. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa sarili niyang dugo. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan sa Maynila. Hinahampas ang hangin ang mga bintana, bawat ihip ay parang isang buntong hininga ang isang taong walang magawa. Ang bahay sa maliit na iskinita na dati ng malami ay lalo pang napuno ng tensyon at bigat na nakakasakal. Matapos ang introgasyon ni Aling Nelia, parang nawala sa sarili si Maria. Nakulong siya sa kwarto, niyakap ang tiyan hindi para magtago, kundi para kumapit sa natitirang lakas ng loob. Sa isip niya, anong gagawin ko? Magsasalita ba ako o mananahimik? Sino ang maniniwala? 11:00 ang gabi, umalingaw-ngaw ang malalakas na katok sa pinto. Buksan mo to, sabi ko buksan mo ang pinto. Sigaw ni Aling Nelia, nagulat si Maria. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Pagbukas pa lang, pumasok agad si Aling Nelia, may dalang bag, at inihagis ito sa kama. Mag-impake ka, lumayas ka sa bahay na to. Nakatayo sa likod niya si Paulo, walang emosyon ang mukha, hindi nagsasalita. Ang mamata niya ay hindi galit, hindi nasasaktan. Blanko lang, isang nakakatakot na kawalan ng pakiramdam, na parabang ang asawa niya ay hindi kailanman naging parte ng buhay niya. Pautal-utal na nagsalita si Maria, buntis po ako, umuulan. At may kapal pang mukha kang sabihin yan, na buntis ka sa labas tapos mananatili ka pa dito para dungisan ang pamilya namin? Mabuti nga't hindi pa kita pinapatay.
Natigilan si Maria. Hinila ni Aling Nelia ang kumot, pinakdadampot ang madamit, at isinilit sa isang lumang bag, parang nagtatapon ng basura. Ang paraan ngang, pag-impake niya ay, parang pagtatapon ngang, isang kasalanan na kailangang mawala agad. Humarap si Maria kay Paolo. Nagmamakaawa ang nga mata. Ikaw, alam mo sa sarili mo kung anong ginawa mo. Malamig ang boses ni Paolo. Ayoko nang makini. Walang naktanong kung kanino ang bata. Walang naktanong kung kailangan niya ng tulong. Walang pakialam kung saan siya pupunta sa gitna ng gabing maulan. At si Mang Lito, ang tanging taong maaring maksalita, ay hindi nakpakita. Nakalok ang pinto ng kwarto niya, patay ang ilaw, na para bang hindi siya kailanman umiral sa bahay na iyon. 11:30 gabi, bumukas ang gate. Nakatayo si Maria sa labas, basang-basa, yakap ang isang bag na may ilang damit at isang boteeng tubig. Wala siyang cellphone dahil kinuhang biyenan niya para daw hindi siya makapakalat ng sismis. Malakas ang ulan, hinahampas ng hangin ang kanyang mukha. Tumutulo ang tubig mula sa bubong papunta sa kanyang balikat. Sumiksik siya sa isang sulok, nanginginig. Walang nakbukas ng pinto, walang nakpaalam. Siya, isang buntis, ay tinatrato na parang basurang kailangang itapon bago pa man madungisan ang pangalan ng pamilya. Nakatayo siya doon. Hindi alam kung saan pupunta. Kaunti ang kaibigan, nasa probinsya ang pamilya. Walang tutulong sa kanya sa Maynila. Sumasakit ang kanyang puson, hindi niya alam kung dahil sa lamig, gutom, o dahil sa sanggol na nagre-react sa trauma na dinaranas ng kanyang ina. Hating gabi, may dumaang taxi. Nakita siya ng driver pero nagpatuloy lang ito. Sa siyudad na ito, ang isang babaeng nakaupo sa labas ng gate sa hating gabi ay isang ordinaryong tanawin na lang. Umupo si Maria sa sahig. Humahalo ang luha sa ulan. Naisip niya, kung makakaanak siya, magiging mabuting ina siya, pero ngayon, ang tiyan niyang ito ay patunay ngang isang trahedya. At sa matang lahat, isa lang siyang babaeng malandi na dapat parusahan. Hinahampas ngang hangin ang kanyang buhok, ng ulan ang kanyang pisngi. At sa isip niya, isa lang ang tanong. Kung pagkagising ko bukas ay walang nakaalala sa akin, kailangan pa bang mundong ito ang isang tulad ko? Nag-umaga na. Tumila ang ulan pero malamig pa rin ang hangin. 4:00 ang umaga sa Maynila, kulay abo ang paligid. Nakaupo si Maria sa isang waiting set, basang-basa ang manipis niyang jacket, puno ang putik ang laylayan ang damit. Malalim ang mga mata, at masakit ang puson. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog sa malamig na upuan. Paggising niya, manhit na ang kanyang gakamay. May humintong scooter sa harap niya. Isang babaeng nasa 50s ang bumili ng lugaw sa gilid ng daan. Nang makita niya si Maria, bumagal ito. Lumapit ito. Hindi nagmamadali. At tiningnan siya na parang may nakikitang pamilyar. Ineng, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Masanang umiling si Maria pero napayuko na lang siya, hindi na napigilan ang pag-agos ng luha. Ayaw niyang magsalita, pero wala na siyang lakas para magtago. Kumuha ang babae ng isang malinis na tuwalya mula sa compartment ng motor niya at ibinalot sa balikat ni Maria. Halika, sumama ka sa akin. Sa bahay, mahilamos ka, kumain ng mainit at saka natin pag-usapan. Hindi tumanggi si Maria. Sumunot lang siya, parang isang taong nalulunot na kumapit sa huling sanga. Ang bahayng babay ay nasa isang maliit na luban, hindi kalayuan sa dati niyang tinitirhan. Simple lang, pero malinis at mainit. May amoy ngang saa at ng kumot na naarawan. Ang pangalan niya ay Tess. Dati akong nurse. Nakretira na. Sabi niya habang naktitimpla ngang saa. Magpahinga ka muna, mamaya, lulutuan kita ngang lugaw. Nakaupo si Maria, hawak ang mainit na tasa. Maria po ang pangalan ko, buntis po. Pinalayas. Hindi agad nagtanong si Aling Tess. Tumanggo lang dito. Marami ng mga batang babae ang pumunta dito sa bahay ko na may mas malalang kwento. Hindi kita huhusgahan. Ang kailangan ko lang malaman
Gusto mo bang ituloy ang pagbubuntis mo? Kinagat ni Maria ang labi at marahang tumango. Kung ganun, tutulungan kita, sasamahan kitang magpa-check up. Alagaan kita hanggang sa kaya mo nang tumayo sa sarili mong nga paa. Tumingala si Maria. Walang tunok na tumulo ang luha. Bakit niyo po ako tinutulungan? Tumahimik sandali si Aling Tess. Dahil dati, naging katulad mo rin ako. Pinalaya sa gitna ngabi, inisip na tapusin na ang lahat. Pero may isang taong nag-abot ng kamay sa akin. Ngayon, isinusukli ko lang iyon sa ibang batang babae. Napahagulhol si Maria. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa na mayroon pa palang lugar para sa kabutihan sa mundo. Nang hapong iyon, dinala ni Aling Tess si Maria sa isang klinika. Ngumiti ang doktor. Okay ang baby? Malakas ang tibok ng puso. Matibay ang isang to. Hinikpitan ni Maria ang hawak sa kamay ni Aling Tess. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siyang kaunting liwanag at nalaman niya. Ang batang ito sa sinapupunan niya ay hindi aksidente. Dumating ito para iligtas siya. Ito ang dahilan para magpatuloy siyang mabuhay at sa pagkakataong ito, para sa sarili niya. Isang linggo matapos manirahan kasama si Aling Tess, medyo bumuti na ang itsura ni Maria. Nakakakain na siyang lugaw, nakakatulog na ng mayos, sumasakit pa rin ang puson niya paminsan-minsan, pero hindi na kasing tindi ang dati. Inaalagaan siya ni Aling Tess na parang tunay na anak. Hindi ito masyadong nagtatanong, pero alam nito kung kailan dapat manahimik at kung kailan dapat haplusin ang likod niya at sabihing, magiging maayos din ang lahat, anak. Isang tanghali. Habang nagbabalat ng mansanas si Aling Tess sa kusina, bigla itong nagsalita. May tatanong ako, pero kung ayaw mong sagutin, okay lang. Tumingala si Maria. Sino ang amang dinadala mo? Hindi agad sumagot si Maria. Pagkatapos ay pabulong siyang nagsalita. Ang biyenan ko po. Natigilan ang kutsilyo sa kamay ni Aling Tess. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil parang nahulaan na niya. Anong pangalan niya? Lito po. Lito Cruz. Tahimik na inilapak ni Aling Tess ang mansanas. Ang tingin niya ay malayo? Sabi ko na nga ba? Siya nga. Nagulat si Maria. Kilala niyo po si Mang Lito? Oh, dati ko siyang kasama sa ospital. Isa siyang medical technician magaling, tahimik. Bakit po kayo umalis? Sinuspinde ako dahil isiniwalat ko ang katiwalian ng direktor namin. Si Lito lang ang tanging kumampi sa akin noon. Pero dahil doon, ginipit din siya, hanggang sa napilitan siyang mag-retire ng maaga. Natigilan si Maria. Wala siyang narinig na ganitong kwento mula sa pamilya ni Paolo. Para sa kanya, si Mang Lito ay isang matandang tahimik lang. Nagpatuloy si Aling Tess. Hindi kailanman tinrato si Lito bilang isang tunay na lalaki sa pamilya nila. Pinakasalan siya ni Nelia hindi dahil sa pag-ibig. May anak na sa pagkadalaga si Nelia noon. Anak? Oh, si Paolo, hindi tunay na anak ni Lito. Anak siya ni Nelia sa dati nitong kasintahan. Nung iniwan siya, pinakasalan niya si Lito para makaroon ng pangalan ang bata. Kumabog ang dibdib ni Maria. Parang unti-anting nabubunyag ang isang pamilyang sira na palamula sa simula. Kaya pala, namuhay si Mang Lito kasama ang isang asawang hindi siya mahal, nag-alaga ng isang anak na hindi niya kadugo. Tinanong ko siya dati kung nagsisisi siya, ngumiti lang siya. Sabi niya, oh, pero huli na ang lahat. Napabuntong hininga si Aling Tess. Masyado na siyang matagal na nalungkot, Maria. Ang kalungkutan ng isang lalaking buong buhay na hindi tinuring na lalaki. At ikaw ang unang tumawag sa kanya na itay, nagtimplang ang kape para sa kanya, nagluto para sa kanya. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit siya naligaw ng landas. Kinagat ni Maria ang labi. Hindi niya alam kung magagalit o maawa. Pero kahit gaano pa siya kalungkot, hindi niya dapat ako ginalaw. Hindi ko siya kinakampihan, pero naiintindihan ko. Ang isang taong matagal nang nakalubok, sa oras na makaahon,
Kakapitan niya ang anumang liwanag kahit hindi ito para sa kanya. Tumalikod si Maria. Ang pinakamatinding emosyon sa puso niya ngayon ay hindi na galit, kundi awa para sa taong nagtulak sa kanya sa bangin. Si Mang Lito, ang lalaking nawalan ng konsensya sa isang gabi, ay matagal na palang inalisan ng dignidad. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Maria. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mga kwento ni Aling Tess. Ang bawat tao sa dati niyang pamilya ay biglang nakaroon ng ibang mukha. Hindi na sila mga karakter lang, kundi mga taong may sariling sugat at kulungan. Si Mang Lito pala ay isang dayuhan sa sarili niyang bahay. Mahigit 20 taon siyang nabuhay na walang boses, walang kapangyarihan. Si Paolo, hindi siya kailanman tinawag na itay nang may tunay na paggalang. Si Aling Nelia naman ang reyna ng bahay. Kinuha niya si Mang Lito para lang pagtakpan ang pagkakamali niya. Sabi ni Aling Tess, dati may ibang mahal si Lito, pero pinilit siyang ipakasal kay Nelia ng pamilya niya. Mula nun, hindi na siya ngumiti, hindi na uminom, nabuhay na parang isang anino. Naalala ni Maria ang isang gabi, nakita niya si Mang Lito na nakaupo sa dilim, hawa ang isang malamig na tasaang kape. Akala niya, hindi lang ito makatulog. Ngayon, alam na niya, hindi lang tulog ang nawala sa kanya, kundi ang direksyon ng buhay. At pagkatapos, dumating siya isang batang babae na tumawag sa kanya na itay. Hindi niya alam na siya na pala ang naging tanging liwanag sa madilim na buhay nito. At sa isang sandalingang kahinaan, kumapit ito sa maling liwanag. Naunawaan na ni Maria ngayon. Si Aling Nelia ang gumawa ng lahat ng batas sa bahay na iyon, at siya rin ang pinagmulan ng lahat ng lamat. Hinaplos ni Maria ang kanyang tiyan. Ang batang ito ang resulta ng lahat ng iyon, isang trahedya na sumasaklaw sa 3 henerasyon. At siya, na tinuring na makasalanan, ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan, umulan na naman, nakatayo si Maria sa harap ng salamin. Payat na ang kanyang mukha, magulo ang buhok. Hindi na siya ang dalagang ikinasal noon. Isa na siyang ina, dahil sa loob niya, may isang buhay na sumisipa tuwing gabi, na parabang nagtatanong, lalaban pa ba tayo, Nay? Ilang araw nang wala si Aling Tess. Tahimik ang bahay. Sa loob ng ilang linggo, nag-isip siya, itutuloy ba o hindi, magsasalita o mananahimik, magpapatawad o magagalit? Pero ngayon, sa gitna ng ulan, alam na niya ang sagot, itutuloy niya ang bata. Hindi dahil para maningil, kundi dahil kung itatapon niya ang batang ito, itinatapon na rin niya ang natitirang bahaging kanyang sarili. Ang pagpili sa batang ito ay pagpili sa isang pusong niyurakan, pero marunong pa ring magmahal. Tumingin siya sa salamin, hindi na tingin ng takot, kundi tingin ng isang taong babangon. Anak! Bulong niya. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero alam kong dumating ka para iligtas ako. Hindi na niya kailangan ng pag-amin ni Mang Lito, ng tawat ni Aling Nelia, ong hustisya mula sa batas. Ang kailangan niya lang ay magpatuloy mabuhay at mabuhay ng maayos. Binuksan niya ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin, pero gumaan ang kanyang pakiramdam. Alam niyang hindi magiging madali ang masusunod na araw. May huhusga sa kanya, may mambubuli sa anak niya. Pero alam din niyang wala nang makakapagpabagsak sa kanya. Wala nang lami na mas hihigit pa sa gabing pinalayas siya. Wala nang sakit na mas hihigit pa sa pagtalikod ng gataong dapat ay nakpo-protekta sa kanya. Kung nalagpasan niya ang lahat ng iyon, mula ngayon, siya na ang babaeng hindi na matitinak ni Numan. Nagsimula na ang panahon ng teg-ulan sa Maynila. Laging madulas ang sahi sa bahay ni Aling Nelia, kahit ilang beses pa itong punasan. Pero iyon ay pisikal na dulas lang. Ang bigat sa kanilang mapuso ang tunay na nakakapit sa bawat sulok ng bahay. Nagsimula ang lahat sa isang anonymous post sa isang sikat na forum ng kababayhan. Ang pamagat, nagbuntis ako sa aking biyenan. Ang katotohanan sa likod ng isang perpektong pamilya. Walang nakakalam kung sino ang nagsulat, pero ang kwento ay hindi may kakaila. Sa ilalim ng post, libu-libong komento, may nakikiramay, may nang-insulto, may nagagalit. Ngunit lahat ay nagulat sa nangyari
sa loob ng isang respetadong pamilya sa Maynila. Nang mabasa ni Aling Nelia ang post na ipinadala sa kanya, nagwala siya, ang walang hiya, sinisiraan niya ang pamilyang ito, si Paulo naman ay tulala. Mula nang umalis si Maria, hindi niya ito tinawagan. Pero ngayon, naiintindihan na niya na ang pananahimik niya ay nagtulak sa kanyang asawa na magsalita sa ibang paraan. Tumatawag ang mga kaibigan, nakbubulungan ang mga katrabaho. Ang nga kapitbahay na dati pumupuri sa kanila ay ngayon naksisismisan. Kawawa naman yung asawa ni Paulo, mukha namang mabait. Galit na tinawa ni Aling Nelia si Paulo. Hanapin mo si Maria, pilitin mong burahin yung post. Sa tingin niyo makikinig pa siya? Asawa mo siya, may karapatan ka. Sa tingin niyo may karapatan pa ako? Ito ang unang beses na sinagot ni Paulo ang kanyang ina. Natigilan si Aling Nelia. Umalis siyang mag-isa, buntis, walang pera. At ako, nakaupo lang dito na parang walang nangyari. Sino sa tingin niyo ang kahiya-hiya? Nanginginig si Aling Nelia, pero pilit pa rin kinokontrol ang sarili. Kinabukasan, nakatanggap si Mang Lito ng isang sulat mula sa barangay dahil sa isang reklamo ng pang-abuso. Pumunta siya, umupo, hindi tumutol, hindi nakpaliwanag. Iisa lang ang sinabi niya, hindi ko itatanggi, at dinala siya para sa isang DNA test. Ayon sa isang anonymous na reklamo na isinumite sa pulisya, ang lahat ay wala na sa kontrol ng pamilya Cruz. Nang dumating ang sulat na may selyong pulisya, kinuha ito ni Mang Lito, binasa, at tahimik na kinuha ang kanyang helmet. Hinabol siya ni Aling Nelia. Ano? Amin ka na lang? Sabihin mong nagsisinungaling siya. Humarap si Mang Lito. Hindi ko itatanggi. Sa presinto, kinuha ang kanyang dugo at buhok para sa DNA test. Hindi siya tumutol. Tinanong siya kung may gusto siyang sabihin. Nakamali ako at wala akong may dadahilan. Inaamin mo bang anak mo ang dinadala niya? Hindi ako sigurado, pero malaki ang posibilidad. Alam mong labag ito sa batas. Alam ko, at hindi ko pinigilan, iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Aling Nelia. Anong nangyari? Huwag kang mag-alala. Inako ko ang lahat. Nababaliw ka na ba? Magpapakulong ka para sa isang babae at sa isang anak sa labas? Tiningnan siya ni Mang Lito sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Dahil may konsensya pa ako, natigilan si Aling Nelia. Umupo si Mang Lito sa silyang madalas upuan ni Maria noon. Alam niya, hindi na ito usapin ng pamilya. Ito ay isang krimen. At kailangan itong harapin bilang isang krimen. 4 na linggo pagkatapos, lumabas ang resulta ng DNA. Sa loob ng isang selyadong sobre, isang papel lang ang laman. Sa hidna, may nakasulat na. Conclusion, ang posibilidad na si G. Lito Cruz, ang gama, ang sanggol ay 99,999%. Pinatawag muli si Mang Lito sa presinto. Ipinakita sa kanya ang resulta. Tumango siya. Ang numerong iyon ang naging selyo ng kanyang kapalaran. Ililipat na namin ang kaso sa korte. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko. Hindi siya humingi ng abogado. Hindi siya nanisi. Tinanggap niya ang lahat. Sa ibang lugar, hawak ni Maria ang kopyang resulta. Hindi siya umiyak. Sumipa ng marahan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sabi ni Aling Tess, ngayon, hindi na ito hinala. Katotohanan na. At ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Tumango si Maria. Gumaan ang pakiramdam niya. Hindi dahil nabawasan ang sakit, kundi dahil ang sakit ay may pangalan na may hugis at hindi na kailangang itago sa katahimikan. Nang malaman ni Aling Nelia ang balita, napapo siya, nanlilisik ang mata. Nilinlang niya si Lito, tinrap niya. Hindi nagsisinungaling ang DNA. Mahinang sabi ni Paulo.
Napahagulyaw si Aling Nelia. Ang nga taon ng pag-ingat sa pangalan ng pamilya ay gumuho na. Kinabukasan, lumabas na sa balita. Ang larawan ng dati nilang bahay ay nasa lahat ng social media. Si Mang Lito ay naging simbolo ng kasalanan. Pero sa mata ni Maria, hindi lang siya isang kriminal. Siya ay produktong isang sirang pamilya, ng kalungkutang hindi pinapansin, at ng kulturang pinipili ang pananahimik. Isang mainit na hapon, dinala ni Aling Tess si Maria sa kulungan. Nakpasya siyang harapin si Mang Lito hindi para magpatawad, kundi para harapin ang dilim sa kanyang puso. Sa isang mali na silit, pinahiwalay silang isang makapal na salamin. Nausap sila gamit ang isang lumang telepono, payat na si Mang Lito, puti na ang buho. Pero ang mamata niya ay hindi natakot, kundi punong paksuko. Bakit hindi ka lumaban? Tanong ni Maria. Saan pa ako tatakbo, anak? Sagot nito. Gusto kong malaman. Nung gabing iyon, bakit? Tinitigan siya ni Mang Lito. Dahil malungkot ako? Dahil mahina ako? Pero maniwala ka. Hanggang ngayon, hindi ko mapatawad ang sarili ko. Dati, akala ko, ikaw lang ang nakakita sa akin bilang isang tao, hindi isang walang silbing matanda. Pero asawa kang anak ko. Dapat mo akong prinotektahan. Alam ko, kaya hindi ako humihingi ng tawad. Gusto ko lang sabihin to bago ako hatulan. Nung ginawa mo yon, inisip mo ba ang kahihinatnan? Isang segundong katahimikan. Kaya ako nandito ngayon. Hindi ko sinadyang saktan ka, pero nasaktan pa rin kita. Hindi ang bata ang masakit, sabi ni Maria, kundi ang sugat sa puso ko. Hindi kita kinamumuhian. Pero hindi rin kita malilimutan. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Mang Lito. Tumayo na si Maria. Bago umaalis, lumingon siya. Babae ang anak ko. Ang pangalan niya ay Paz. Ibig sabihin, kapayapaan. Isang bagay na hindi ko naranasan, pero sisiguraduhin kong mararanasan niya. Paglabas ni Maria, umambon, pero hindi na siya nilalamig. Sa unang pagkakataon, hinarap niya ang pinakamasakit na alaala at nilakpasan ito, hindi para magpatawad, kundi para bawiin ang sarili. 4:00 ng umaga, Hulyo na. Humihilap na ang tiyan ni Maria. Nanay, mangangana na yata ako. Agad na kumilos si Aling Tess. Sa buong buhay niya bilang nurse, daan-daan na ang napaanak niya. Pero ngayon, nanginglit ang luha sa kanyang mga mata. Hingalang anak, darating na siya ngayon. Sa taksi, umiyak si Maria. Hindi sa takot, kundi dahil narating niya ang puntong ito nalakpasan ang kahihiyan, ang panghuhusga, at ang pagnanais na sumuko, at ngayon, sasalubungin niya ang pinakamagandang bagay gamit ang katawang minsay sinaktan. Sa delivery room, sa gitna ng ingay nga makina at otos ng doktor, isa lang ang naalala niya ang sabi ng nanay niya nun. Pagkatapos ang sakit ng panganganak, maintindihan mo kung bakit dakila ang mga babae. Isang malakas na sigaw, isang sakit na parang dumudurok sa kanya. At pagkatapos, isang malakas na iyak ng sanggol. Napahagulhol si Maria. Inilapak ng doktor sa dibdib niya ang isang mapulang sanggol. Nanginginig niyang hinawakan ito. Ikaw si Paz, ang kapayapaan ko. 3 araw pagkatapos, sa recovery room, sabi ni Maria kay Aling Tess, hindi ko alam kung magagalit din siya sa mundo tulad ko. Pero ituturo ko sa kanya na hindi siya resulta ng isang kasalanan. Siya ang dahilan kung bakit bumangon ang isang ina. Tumango si Aling Tess. Walang pumipili kung saan siya ipapanganak, pero pinipili natin kung paano tayo mabubuhay. Lalaki siyang parang isang bulaklak na hindi takot sa init ng araw. Isang gapon, may kumatok sa pinto. Si Paulo at si Aling Nelia. Hindi sila pinapasok ni Maria, pero pinatuloy sila ni Aling Tess. Patawad, sabi ni Aling Nelia. Masyado akong naging makasarili. Inuna ko ang pangalan ng pamilya, pero nakalimutan kong kapag ang pangalan ay itinayo sa sakit ng iba, dapat lang itong masira. Ang anak ko, apelido nyo pa rin ang dala, sabi ni Maria.
Hindi para manatili, kundi para malaman niya kung saan siya nanggaling. Pero hindi niya dadalhin ang galit na iyon. Yumuko si Aling Nelia. Sa unang pakakataon, natuto itong makinig. Tumingin si Paolo. Alam kong huli na, pero nakamali ako, mula sa simula. Nang hindi kita mahal pero pinakasalan pa rin kita. Nang nakita kitang nahihirapan pero nanahimik ako, nang humingi kang tulong pero tinalikuran kita. Ngumiti si Maria ng mapait. Hindi lang doon ka nakamali. Nakamali ka nang inisip mong hindi nakakasakit ang pananahimik. Dahil ang pananahimik ang dahan-dahang pumapatay. Kinuha ni Aling Tess si Baby Pass at inilagay sa mabisik ni Maria. Tiningnan ni na Paulo at Aling Nelia ang bata. Hindi ako umaasang patatawarin mo kami, sabi ni Aling Nelia. Sana lang, hayaan mong malaman niya na may lola siya. Kung totoo yan, sagot ni Maria. Huwag ninyo siyang palalakihin na may kahihiyan. Hayaan ninyo siyang lumaki ng normal. Nang paalis na sila, lumingon si Aling Nelia. Iba na ang tingin kay Maria. Hindi na bilang isang palamunin, kundi bilang isang matatag na ina na karapat-dapat igalang. Paksarang ang pinto, lumabas si Aling Tess. Okay ka lang? Tumango si Maria. Hindi ko kailangan ng tawad nila. Ang kailangan ko lang, malaman nilang hindi na ako kayang patayin ng pananahimik nila. Arong ang paglilitis. Si Mang Lito, 68 taong gulang, ay iniharap sa korte, payat, puti na ang buhok, pero tuwit ang likod. Nakaupo sa unahan si Maria, hawak ang litrato ni Baby Pass. Malinaw ang testimonya niya walang galit, pero walang pinatatago sa katotohanan. Hindi ako nagsampang kaso para magiganti. Tumayo ako dahil ayokong may isang batang mamuhay sa pagtanggi. Nang bigyan ng pagkakataong magsalita si Mang Lito, tumayo ito. Hindi ako humihingi ng tawad. Humihingi lang akong paumanhin. Hindi ako sinaktan ni Maria. Ako ang sumakit sa kanya at sa batang hindi pa naisisilang. Sana, pagkatapos ang lahat, mabuhay siya ng payapa. Ang hatol, 7 taong pagkakakulong. Walang pumalakpak, walang umiyak, tahimik na inilabas si Mang Lito. Paglabas ng korte, tinanong siya ni Aling Tess, anong nararamdaman mo? Tumingala si Maria sa langit. Hindi ako masaya sa hustisya, pero inilagay nito ang lahat sa tamang lugar. At ikaw? Ngumiti si Maria. Sa unang pagkakataon salop ngang, 1 taon, isang tunay na ngiti. Inilagay ko ang sarili ko sa lugar na nararapat para sa akin. Hindi biktima, hindi basura. Ako ang ina ni Paz. At ako ay isang survivor. Kung pakikingan lang ang pamagat ng kwentong ito, isipin ng marami na ito ay isang nakakadiring trahedya. Pero sa kaibuturan nito, hindi lang ito kwento ngang isang krimen. Ito ay ang paglalakbay ngang isang tao mula sa kahihiyan patungo sa paghahanap ng sariling halaga. Si Maria ay hindi lang biktima. Siya ang simbolo ng libu-libong babaeng na nahimik dahil sa takot, nagtiis para sa dangal, pero nang piniling tumayo, sila ang naging pinakamalakas sa lahat. At si Mang Lito, hindi lang siya isang halimaw. Siya ang produkto ng isang sirang sistema, ng kalungkutang binalewalang ng lahat. Ang kanyang kasalanan ay totoo at dapat pakbayaran. Pero sa likod nito ay isang lipunang may sakit, isang lipunang naniniwalang ang pananahimik ay kaligtasan at ang dangal ay maaring itayo sa dugo at luha ng iba. Ang kwento ay isa ring paalala sa mga pamilyang palamuti na lang, kung saan ang mag-asawa ay hindi na nagmamahalan at ang maanak ay pasan-pasan ang bigat ng nakaraan. Si Maria ay nakaalis na doon. Hindi siya nagiganti. Pinili niyang palakihin ang kanyang anak sa liwanag, sa tapang, at sa karunungang hinubok ng sarili niyang masugat. At si Baby Paz, lalaki siya hindi bilang bungangang isang kasalanan. Siya ang buhay na patunay na kahit sa pinakamatinding sakit, mayroon pa ring magandang maaring isilang. Ang aral na naiwan, ang dangal ay hindi naitatayo sa sakit ng iba. Ang pananahimik ay hindi habang buhay na proteksyon. Minsan, ito ay pakikipagsapwatan sa kasamaan. Ang isang babaeng piniling umahon mula sa dilim ay hindi na kailangan ng tagapagligtas. At higit sa lahat,
walang gabing hindi nagwawakas. Hanggat mayroon kang natitirang kahit maliit na liwanag ng pag-asa, makikita mo, laging darating ang umaga.